ang sugatan sa sunog sa isang residential area sa Quezon City. Ang tinitingnang mitya ng apoy na iwang nakasinding kandila. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Naglalagablab na apoy ang gumising sa mga residente sa Makabayan Street sa Barangay Obrero, Quezon City kagabi. Ang ilan sa kanila nagkusa ng tumulong sa mga bumbero sa pag-apula ng apoy. Bukod sa pagsaboy ng tubig gamit ang mga timba, sila na mismo ang nagsasali ng tubig sa mga fire truck. Nagsimula ang sunog pasado alas 11 ng gabi at umabot sa third alarm bago ang hating gabi. Ang mga bahay po dito is made of light materials. So, mabilis pong kumalat yung sunog. Alas 4 na kaninang umaga na magdeklara ng fire out ang mga bumbero. Tila nahirapan silang maapula ang apoy dahil sa makikitid na daan at siksikan ng mga kabahayan. Wala namang napaulat na sawi pero 3 tao ang nagtamo ng minor injuries. Sa ngayon nananatili sa evacuation center ang mga nasunugan. Tupok na tupok. Wala sa Muntalbang kami. Ngayon lang kami umuwi. Buti yung biyanang ko na ng kapitbahay. Wala naman nasaktan pero wala kaming nasalba kahit ano. Alas ko lahat, nandun lahat. Tupok. Pati pera. Naiwang kandila ang tinitinang dahilan ng sunog. Inaalam pa ang kabuang pinsalang idinulot ito. Isa pang naglalagablab na apoy ang sumiklab sa isang commercial area sa Dasmariñas, Cavite. Nagsimula ang sunog mag-aalas 2 kaninang umaga at umabot sa third alarm bago naapula pasado alas 3. Wala namang napaulat na saktan o nasawi pero nasa 7,500 square meters ng lugar ang natupok. Patuloy na iniimbestigahan ang sanhi ng sunog at kung magkano ang halaga ng pinsala nito. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.